that is maybe the drawback of yung laki kang halo-halo yung salita. Just like Davao City, it's a melting pot. I could talk, hindi naman masyado, but fluently in Ilonggo. I could understand the Ilocano dialect, pahabol-habolang, Bisaya, pati Tagalog. But nothing is good sa lahat na yan. At lalo na kami, if we talk on even kaming speaker pati na Senate, pagka nag-uusap kami, labas-pasok kami sa Bisaya pati Tagalog. Kaya hindi tuloy ako natuto because I do not want to offend anybody. I really hated itong mga non-Spanish. May subject pa kami ng Spanish. Sabi ko, ba't tayo magsalita ng Espanyol? Anak na. Hindi natin kailangan to. Ang Tagalog naman, mahirap pandiwa, pandiriwa, nakakaloka. Hindi mo na lang bigyan ng teacher din. She talks all day in Tagalog and maybe you can pick up something from there. Yang isa dyan. And mayroon akong, nandito kasi si Secretary Briones. She's a Visayan. She used to be our national treasurer. So I got her to be the Education Secretary. I believe in her. And, ma'am, pwede bang itong isang ano lang? I was in, kanina, sa Baguio, nag-graduation ng class sa Laknib. At usap-usapan namin doon sa mga general. Kasi itong mahirap na mga subjects sa PMA, you have to be a technical guy. Foremost is you have the mastery sa mathematics. Sabi ko, pwede ba natin tanggalin itong calculus pati itong iba sa college? Wala talaga akong naalaala. You know what is really sa akin lang na dyan ako lang ma'am, sa high school, geometry pati physics, physics kaya-kaya na. Geometry because it is the fundamentals of, construction and everything. What is really visible in the outside world. Pero itong trigonometry, tapos calculus, wala naman tayong pakialam dyan. At bakit pa na 1 plus 2A plus 2B? Nasusuka tuloy ako. Bakit ihalo mo yung alphabet pati mathematics? Hayaan mo yung arithmetic, hayaan mo yung kayo, dumaan kayo. May naalala ka sa algebra mo? Mapakunwari pa. Let x the equal sum of money collected. Let y, puro pretensions. Let me be. Bakit pa let me be? Ano ba gusto mo? Addition? Saan yung cellphone ko? Ano gusto mo? Hanggang milyon. Ba't pa tayo makialam dyan? Cosine, sine, trigonometry, something which is really above our head ordinarily. Filipinos are not adepts sa mathematics. It's because ganun tayo lumaki. Gaya ng Chinese, dinidikdik nila. You must remember that the Chinese dialect or language has almost 3,000 plus characters. May memorize na nila. Wait lang natin kay A, B, C, D, okay na yan. Talaga yung buhay ng Pilipino ngayon, napadaan lang siya, okay na yan. Okay lang, pero ito ang sasabihin ko sa inyo. And it is my commitment, my word of honor. Magkadiferensya tayo sa lahat ng bagay, huwag lang sa public interest. Kasi kung public interest na, either magkasundo tayo o hiwalay-hiwalay tayo. And I've stressed it during the campaign, pabalik-balik yan. I promise, nangako ako, limited. You count it from the fingers of my hands and remind me, and I would tell you what it is or what it was. Number 1, number 2. Yung talagang pinupukpok ko noon was
federalism. That was the centerpiece. Let me remind the Filipino people, ito ano ko lang, kung tatanggapin ninyo, pag hindi ninyo kan disregard it, maybe answer in contempt or sarcasm will apply. Pero ito, tandaan ninyo, we have to change the system. Hindi ho umubra sa makaraming makapataas na panahon. For the longest time, it has worked injustice to the Filipino people. Ngayon, kung sinasabi nilang maganda itong unitary type, na may hari ka dyan sa Malacanang na yan, na he rules the republic as if he is a king, almost lahat ng gasa ng gobyerno magdaan pa sa ilang tao. Not because they do not deserve it, but because of the political setup. Ganun talaga. Ako mismo sinasabi ko sa inyo, and I'll give you that promise again tonight. Remember it for all time. Pagka we are successful in crafting a federal system, and it is accepted by the Filipino people, because it is really the only remedy now, then it provides a strong precedent, but with a parliamentary working independently, okay yan. Maganda yan. Alam mo bakit? It will dissipate the authority of a few in the hands of holding the power. Ako, pag naratify yan, na plebisito yan, at gets the nod of the Filipino people, I will step down. Do it in 3 or 4, ang akin is 6 years. I will step down. That is my commitment to you. Ngayon, bakit? Bakit napaka-importante? Kasi po, tumakbo ako, nagtatanong, bakit late bloomer ako? Nakikita ko kasi sa mga kandidato noon, without necessarily attributing anything or offending them, nobody was talking about Mindanao. Now, you must remember that Mindanao is part of the Philippines. And we are having trouble and violence there almost every day, non-stop. At bago ngayong Abu Sayyaf, nakita mo na may pati teacher sa Bisaya yung dinadaginot. Yung pati ba naman yang ng walang ikabayad teacher lang, patayin mo mga bata. And in some parts of Mindanao, ganon ang nangyayari. Hindi lang kasi nila alam itong mga ikj. Hindi kasi wala kayo dito. Hindi kayo ang nagdadala sa gobyerno. Ang sabi ko inyo noon, walang tumitingin sa Mindanao. This I can tell you. Pabalik-balik to. Kung hindi mo ibigay sa Moro yung federal setup, this country will never be peaceful until the last day of when tayo dito sa mundong ito. Remember that. Ako lang ang the ace, yung baraha na alas, for the longest time. Walang presidente sa Mindanao. By stroke of fate, we had a Senate president also from Mindanao. Hindi namin planano yan. Totoo lang. And Bebot Alvarez was in my campaign trail when I was in the hustings almost every day. When I was feeling around. Kasama siya. And suddenly, they decided that umuwi siya doon sa distrito niya to run again as congressman. Hindi namin pinag-usapan niya. It came about just naturally as allies and shared vision. Kasi taga Mindanao kami. Ako taga Mindanao. Nanay ko Mindanaoan, ang tatay ko Cebuano. Wala kaming hinaharang dictatorship o ano. Huwag kayong maniwala niya mga ganon na style.
We do not aspire for something which is not really good for us. Hindi nga maganda yung presidente na with too much power. Alam mo, may kwento ako sa inyo, ha? My father was the governor of Davao noon. It was only one province. But when he died, President Marcos decided to do a gerrymandering. Ibig sabihin, pinaghati-hati niya ang Davao at binigyan niya sa mga leaders na. Kasi malaki rin talaga ang Davao. So you had it, Davao del Sur, Davao Occidental ngayon, Davao Norte, Davao City, tapos Combal Valley. It used to be one huge province. Ang tatay ko remained with the opposition. Most of his life, nationalista na. He died in nationalista. Ngayon, yung unang panahon, paski ngayon, mag-travel kami, tayo, we have to get the authority from the national government. Even a simple Christmas trip for your children, maghabol ka pa ng permit just to travel. Using your own money, walang kakoneksyon-koneksyon sa gobyerno at walang perang ginamit galing sa gobyerno. Kukuha pa kami ng permit. Barangay, lalo na. Yung mga ganon na hindi na kailangan sana because the setup is imperialistic. Yang Malacanang na yan, pati itong klaseng forma ng gobyerno, it was introduced by Spain, adopted by the Americans, and continued our way ganito. Na kung sabihin mo, maganda ang unitary type of government. Kindly tell me now, a country in the world who has adopted for the longest time a unitary type. Ang ano? Yung mga king, tapos yung mga diktador, tapos ayaw nang umalis. Yan ang gusto nila. Kasi isang salita lang doon sa itaas, down the line. But I said, it has not worked. You know, Magellan landed in Leyte. Ang Mindanao, most of it was already Islam. Spain failed to conquer it. The Americans did it badly, going into so many massacres. Tapos tayo, we are perceived by the fundamentalist mga scholars as the extension of Spain, America, ngayon. Ang sinasabi ko lang naman sa mga kapatid kong Moro, alam naman ninyo hindi yan totoo. We are not there to perpetuate whatever. But if you lost, we know of the historical injustice. Kasi ang nag-introduce noon ng gunpowder, boom, pati bala, pati cannon, or the imperialists. So napaluhod lahat. Pati yung dito sa Visayas. Yun ang magtanong kayo ng mga pare. Hindi ako yung totoo lang, para labas natin yung totoo. Noon, when they were trying to pacification campaign, Visayas up to Luzon, in thy name of Christianity and Catholicism. Pag hindi ka nagsimba noon, 20 lashes yan. Diyan sa harap ng kumbento. At magdala ka doon sa pare noon, mga itlog, mga manok. Every Sunday yan. Ayaw mo, hulihin ka ng Guardia Civil. Yan ang history na walang sumusulat. Kasi kontrolado tayo ng banyaga. Yan talaga ang totoo. Ngayon, okay na tayo. Pero we are still under the mercy of the rich nations. Ngayon, dito sa Pilipinas, anong nag-rule nito mga ganito, sino nagkabili? Puro oligarchs. Yung nakadikit kung anong klaseng administrasyon at nakakahingi sila ng gusto nila. For example, si Jack Lam, yung pinapahuli ko sana na gambler. Kasi kung magsalita siya, and I was reading the intelligence report ng briefer ko, lalabas yan eh. Hindi mo matago yan. Either may nakikinig sa iyo, yung telepono mayroon na yan, daldal ka ng daldal. He was
proclaiming to the world that he had in his pocket ang mga taga-gobyerno. Kaya nung binabasa ko at was 2 o'clock in the morning, tinawagan ko yung aide ko. Tawagan mo si Bato. Arestuhin mo yan. Sabi niya, anong kaso? Walang kaso-kaso. Siya ang may kaso sa atin. Ulihin mo. Yung pala nakaalis na. Oligarchy. You know, he got a contract from the Aquino administration, yung nanay, for a measly 1% sa sugalan. And he was able to perpetuate the practice until yung pinahuli ko siya. Yan, kung sino, kasi ganito ang Pilipinas. Tingnan niyo mabuti. Nagbabagbakante ang gobyerno, election. Sino nag-uusap dito? Who are the people who would want to decide the destiny of this country? Sila lang yan, mga mayaman dito. Kikita sila dyan sa Manila Hotel. Tapos, sino yung tao natin yan? Ganun. Tawagan mo yung mga mayayaman. Filipino, Filipino-Chinese, and Chinese. Sila ang namimili ng presidente. Ang pagpasok ko, kusang loob ko lang yun. Kasi nakikita ko rin, nobody was talking about Mindanao and also yung graft and corruption na hindi natatapos kailanman. Pati yung droga. Natignan mo ngayon sa Cagayan, everybody is asking for blood. But pagkatapos niyang pagkinabukasan sa radyo pati newspaper, nakakalimutan. Yan nga sinasabi ko, sino ang namamatay? Mga durugista, mga drug lords. You grieve for them because there's a law. Ang problema, kung naniniwala pa rin yung mga kriminal ng law, pati sabihin nila na, anyway, it's the job of the government. Hindi ganun kadali. Magsalita. If it's just a matter of talking, uttering words, very easy. But to solve and meet the challenges, ibang istorya yan. Lumabas ngayon yung crying for blood kasi dapat patayin, putulin yung ari, But kinabukasan, wala na. Until the next victim. All under the influence of drugs. Ang horror ng drugs. Dito, at least may fighting chance ka. Ito ba'y talagang kriminal? Into it or hindi? Pero yung babae na kinatay, wala yun. Walang kasalanan, walang ganawang masama sa kapitbahay niya, sa kapwa niya tao. But you have these gory incidents every now and then. Buti lang doon lumabas. But in the provinces, lalo na yung mahihirap na Pilipino, pagsabi, believe me, pag na-rape yung anak, kalimutan na lang natin. Or mag-ibang bayan na lang kung mayroon. Hindi kasi lumalabas lahat. Kasi yung iba ayaw na eh. Pagka ang nag-rape yung anak ng mayor o yung may influensya sa gobyerno, wala yan, tabla yan. Sabihin na pagdating ng stasyon, wala yan kasi ikaw, papasiksik-siksik ko rin dyan. Bayaran lang yan. Yan ang hindi nila matanggap. Yan ang katotohanan sa buhay ng Pilipino. Kaya ako, I promised corruption. It will stop. Yang sa kabinete ko, wala kang masabi dyan. Pero down the line yung mga directors, ni-warningan, marami na. Ang unang piniga ko talaga, LTO, pati LTFRB, yung mga regulatory bodies. The more intervention or interference from government, the more corruption. Mas gusto ko nga, huwag kayong makialam sa tao. Do not. Kaya dito, baka akala nila nagbibiro ako, pati yung mga negosyante, yung binasa ko na binasa ko na sabi ko, nasa bansalan ako noon eh. That day, I went to the wake of only 2 of the 4 that were slaughtered by the communists.
Sabi ko doon nga, maligaya kayo. We have been fighting for 50 years. Magbiyahe muna ako ng ano. You want another 50 years? Kaya no, tinanong ako ng media, what about itong si Maite? Alam mo, mayor ako noon. Pumunta yan si Maite, hindi ko maalala yung pangalan niya, basta siya, ang pangalan niya Alex sa labas. Tapos, mabutit naman kasi ito sabihin ko na siya, parang mista ko yan. Class 1967 sa PMA, adopted kami dalawa. Kilala ko yan. Talagang kilala ko. Kaya mag-astag para NBI. Kasi alam mo, yung mga ganon. Yung mga mayaman dito, Chinese or Filipino or Filipino-Chinese, karamihan niyang kukuha ng badge ng NBI, padala sila ng baril. Yan, nakadikit yan. Ang pagtingin ng tao, NBI talaga. Sa kilala ko, punta yan sa Davao. Syntaxes. Kasi si Ungab, sa appropriation, si Ways and Means, sa Kalinan, gusto niya maglabi na tignan ko na ano. Pinutol ko siya. Ano. Kumakain kami, sabi ko, may ko, mista. Basta tawag ko sa kanya, huwag yan. Hindi ko trabaho yan. Gusto siguro niya na sabihin ko pero hindi ko siya pinatuloy. Nung pagsabi niya na si Ungab, alam ko na, pinara ko siya. Kaya sabi niya, bakit hindi demanda ng bribery? Hindi na ako naghintay. I did not wait for, may ibigay ako sa iyo, pwede bang lakarin mo? Tapos sabi ko, kain lang tayo. Basta. Nagbayad. Nung tumindig siya, walang gana. Sabi niya na may flight pa siya. O sige, may iniwan siya. Sabi niya, may iniwan ako sa iyo. So, pag uwi namin, nauna siya. Mayroon pa namang mga customer yung storya. About 30 minutes later, sinabi ko, ano to? Sabi ko, tingnan mo bong. Putang na pera. Yung putang ina, isa uli, mas putang inang yan. Napin mo. Inabol ni ang aid ko doon sa aeroplano. Hindi ako na pumayro. Gusto ninyong makita, may mga tape recording yan. So, doon sa aeroplano niya naabutan, sabi, ipapasa uli. Last Christmas, may nagsabi sa akin na may magandang baril. Alam niya, mahilig ako sa baril. May hindi na ngayon, wala akong panahon. Totoo lang. Kaya nung pumutok to, wala akong sa kanya because I have to tell you now. Yung mga tax cases or evasion of tax whatever can really be compromised. Nasa batas na pwede mo pag-usapan para areglo. Balik ako doon sa Bansalan, tinanong ako ng media about him. Sabi ko, well, kung gusto ng finance lang, lang talaga, to recover the taxes plus the interest, Pero ako, sabi ko, okay ako. Subject, sabi ko, kay Faeldon, kay Dominguez, pati kay Cesar Dulay sa BIR, kung mag-concur sila. Sabi ko, bigyan mo ako ng 3 billion. Kasi 1.5 yung mga fake stamps. Bigyan mo akong 3 billion. Gawa mo ako ng ospital sa Hulo, ospital sa Basilan, at yung ospital si Mary Johnson dyan sa Tondo. Okay na ako, sabi ko. Tumawag si Dominguez, sabi na, maliit yan. Sabi kasi ng batas, 10 times over. Wah! Hindi naman ako tax lawyer. Papakialam ko dyan sa tax. Ewan ko ako, nagabayad ba rin ako, hindi. Ewan ko sa mga staff ko. Naman pati yung pinapakialaman pa namin. Yan ang totoo. Ngayon, kung bayad siya, may offer siya, hindi maging confidential yan. Para lantaran lahat.
Ako rin, may kasama kami sa gobyerno who was with me for the longest time in politics. And suddenly, this guy started to just even to suggest. Sabi ko nga dito sa gobyerno ko, lalo na dyan sa pera-pera, the first whiff, pag amoy ko lang, tabla na tayo. All bets. Wala tayong pinag-usapan. Yan ang sinabi ko, yan ang policy ko sa Davao. Maybe that's because I was elected for 23 years as mayor and eventually as president. Ang kampanya ko, corruption. Ginagawa ko po yan. One of my promises, druga. Ginagawa ko po. Kaso, lahat kami sa gobyerno may kaso. Kulong. So be it. Kung yan ang swerte ko sa buhay, maging presidente at makulong, okay lang sa akin. Basta walang hindi sa korupsyon. Patayan, okay. Huwag lang yung pera kasi nakakahiya kung buhay ka, mas lalong nakakahiya kung patay ka na. Tingin mo yung mga anak mo. And I made you a guarantee. If may anak ako, ang anak ko si Inday, si Mayor ngayon ng Davao City, yung Vice Mayor si Pulong, Sebastian, at may anak ako sa ibang wife, legally separated ako, annulled. So, yan, si Veronica. Pag yan ang narinig ninyo, mag-imbestiga kayo, wag naman yung gawa-gawa lang. Hayain mo lang ako para kunwari ito si Duterte, akala niya. Basta ako, totohanan niya akin. Sagasaan ko kayo. Pag ang anak ko, any one of them, ma-involve sa corruption, pera ng gobyerno, I will resign. Wala kayong problema sa akin. Delikadesa. Pa-resign din mo ako dahil pinatay ko yung mga durugista. Kayo. Talagang masisira ang bayan natin. 4 million addicts reduced to slavery, to a chemical compound na para payamanin lang ang ilan dito. Filipino, Chinese. Kaya ako nag-warning. I said it will be bloody. Do you remember that? Kasi matagal na akong sa gobyerno, alam ko kung anong gawin ko. And in Davao City, I said, you destroy the peace of my city, kidnapper ka, magre-rape ka ng bata, which has happened several times, patayin mo pa. Tapos, bibenta mo ng droga ang mga bata, I will kill you. When I became president, I said the same promise. Huwag mo akong takutin dyan sa human rights. I know what I'm doing. You are better off dead than alive if you are doing it. Do not destroy the youth of the land. Yan lang ang pag-asa namin. Hindi kami nagnanakaw. Wala kami pundo. Totoo yan. Pag mayroong 2 million, 11, I will resign. Yung mga taga-Central Bank, sino dyan, nandiyan kayo, di sabi niyo totoo. Nakikita ninyo, wala akong perang ganon. At kung may pera akong ganon, bakit ko, uwi na ako sa amin, bakasyon tayo araw-araw. 72 years ago, bigyan mo lang ako 3-4 na panang wala na ako. Wala na talaga ako. Mahina na yun. Tutahan na yan. Yung prangka-prangka. Kung totoo talagang may 211 million, does that the amount? 211 million? Yes. I do not have that kind of money. Pero nakahawak ako, daan lang sa kamay sa eleksyon. Sasabihin ko sa inyo,
Yung hindi ako tatanggap, yung nagbabaki, marami nagsuporta sa akin. So, pagkano, sabi ko doon kayo. Pero sinabi ko, huwag ninyong tanggapin itong mga pera galing sa kanila. Ako, I do not have a quarrel with Lucio Tan. He is my friend. But for the reason that he has a business in government, yung naya, atin dyan eh. Yung naya na sinulo na ng PAL, that is not PAL's. That's ours. Nagrenta siya dyan. Sabi ko, ayaw ko yun. Philippine Airlines. May isang developer dito kasi marami siyang na public land. Si Mega World. Hindi ko tinanggap. Pero yung maliliit, yung mga kababata ko na mga Chinese sa Davao, yung mga classmate ko, laking Davao ako eh. Yung mga classmate ko na, Sunny Dominguez, he owns the Marco Polo. O talagang nagbibigay. At makita ninyo, kayong nasa COMELEC, tignan ninyo yung contributors ko noong 1988. Doon nag-file ako ng return for the statement of yung nag-back up sa akin. At tignan ninyo yung last election kung sino. Halos magkapareho lang yan. Few Filipinos talaga. Tingnan ninyo, matter of record yan eh. Yung listahan na binigay ni Duterte na mga tao nagbigay sa kanya. At nung eleksyon, ngayon, presidential. Kita niyo mo, pareho lang. Kaya minsan maniwala ka ritong mga, alam mo na, I do not have to insult them. Kasi, what for? Why should I waste my time? Sa bagay niya, katotohanan lang. Hindi rin talaga ninyo alam kung totoo at hindi. What yung corruption, yung gumano na ako sa pati yung extrajudicial, lumabas lang yon mga 3 weeks, 2 weeks before. Puro basura na Inquirer, ABS, ABN. Puro basura na ang... Kaya malaki ang taas nung ako magsabi diyan sa mga istasyon. Powerful po kayo. Kaya ninyong bilhin ang lahat. Pakisilip lang po. Kung anong masilip, ilabas ninyo. Because I cannot on my own just order the central bank because the central bank is not under autonomous body yan. And it will destroy yung confidentiality ng... But you are free, lahat kayo. If you think that I'm lying, kaya sabi ko, as a public official, putang ina, bakit ako magsisinungaling? Di sabihin ko kung wala kayo problema. Sabi 200 billion, 300 lahat yan, or 400, 500. So, at makita ninyo yung trail ng pera, yung lahat ng bangko ko. Wala yung deposit, withdraw, deposit, withdraw. I would like to talk about yung ngayon ng asawa ko. She's a nurse. She started yung, kasi tinignan lang nila ng mga bugok, yung bank account. You know, that galing sa hirap rin yan. 18 years ago, she started with a donut. She has now 14. Kung bakit garami, pumayag yung mga more. Siyempre, pagkahan na lang tayo. Asawa ng mayor eh. Magsabi, pwede ba akong magtinda dyan sa mall mo? Mr. Donut. Tapos pumasok, marunong eh, bright. She's a valedictorian. Bright talaga. Pumasok ng karne. Magprangkahan tayo. Kung ikaw ang may-ari ng mall, sabihin ng asawa ko, pwede akong magbenta dyan ng karne? Magsabi ka, hindi. Pero kung corruption yan, kung ganito, mag-resign na lang ako. Kasi hindi ka na pagbakanap buhay. Why? Ang tao ba wala talagang pag-asa sa buhay na gapang ka kung saan mo gusto abutin? Ang negosyo ng tatay pati nanay, asawa ko, vulcanizing. Mandiyan pa si Davao. Tanongin niyo mga taga Davao. Kaya si Hanay, gusto ko lang maano kasi may mga anak ako, may anak ako sa kanya.
Klaro-klaro tayo dito. So, I'm talking about corruption. Inuna ko na ang sarili ko. Kasama kami, sabi ko, told him to go. And it will happen again and again and again. Marami dyan, mga directors at mayors. Ngayon, either sumunod kayo sa akin o magkalabuan tayo. Because yung corruption sa local government malakas. Yung permit, yung mga ganon. Kuha ka ng permit. You want to build the house. Punta ka doon sa engineering, pasabit ka. Iba yung electrical. Magpunta ka na naman sa bumbero. Ito na mga, hindi naman lahat. Pero yung nakakaupo dyan mga gago, upuan yan. So bigay ka. Same with police clearances. Now, there is 8888. Dial it, sabihin mo ito si General o itong si Rodrigo Duterte na to, humingi sa akin, kahapon, bigay mo oras, bigay mo ranggo niya, director. Kasi yung mga directors, palabas-labas lang ng opisina yan, hindi lahat. Pero yung tinatamaan niya, yung sinasabi ko na inuupuan ninyo yung papel. Kabinete, you know, NEDA used to process. The earliest, yung NEDA, baski sino mag-apply dyan, the earliest is 1 year. Nung ako na presidente, sabi ko sa lahat ng kabinete, 1 month, palabas mo. Either good or bad, approve or disapprove. Kayong mga directors, only 15 days. Kaya lahat ng papel na pumapasok sa opisina ninyo, may ledger kayo. Journal, if you may. Kaya ninyo anong oras, anong araw, pumasok yan. Para pagtanong ko, malaman ko kung so the director must husband it. Husband ba, asawa? Alalayan niya yung papel para hindi siya matikio sa akin. Because I will never hesitate to transfer you. Ng mga gagong pulis, ano doon sa Basilan ngayon? Anong mangyari sa kanila? Ewan ko. Makabalik pa bang buhay? Hindi. Paningkamot sa Bisaya. Ano bang paningkamot? You have to survive. Hiningi ninyo yan. Ako ang wala lahat na kung may magmahal ng pulis, ako. Walang makatalo sa akin. Ang pulis, pag final mo ng kaso, ordinaryong pulis, pagka-suspend niyan, wala na pagkain niyan bukas. Kaya kinakaputihan ko yan sa Davao. Kaya kita mo, sinasagot ko ngayon, yung lahat na utos ko na sinod nitong pulis na to, at nakakaso akin yan. Pwede yung nanghingi dito, right or left, anak ng andoon si Abu Saya po, nagbabaid, ano bang baid? To sharpen ng, para gano'n na yun. Wala ko magawin. Sinabi ko, stop sa panahon ko. 6 years lang naman ako. Pagbigyan na lang ninyo ako sa gobyerno. Hinto muna tayo. Alam ko, BIR maganda ang buhay niyan. Wala kang BIR dito na makita na hindi maganda ang bahay. Di kotse yan. Nagpapalit. Pero, kaya nilagay ko si Dulay. Dulay kasama ko yan, dormitoryo namin doon sa tabi ng ano noon, City Hall dyan, Maynila. Yan sila, si Yasay. Pero si Yasay, ewan ko saan napunta ang citizenship niya, bakit nawala? I'll tell a history about Yasay. Pag sinabi ko, roommate ko yan. Pagdating ng Marcelo, hinahanap yan sila. Silang dalawa ni Maceda. Kita na. Hindi sila magkasama dito. Between, they were granted by the U.S. Embassy ng parang asylum. Pinalabas sila as political dissenters. So, yung lumaban kay Marcos, nagsibatan, si Gerson Alvarez, lahat yan sila nagliparan sa labas, including Yasay. So Yasay was there in prison for the time that there was martial law in the Philippines. So I would not wonder why
He was given maybe something of an accommodation or a traveling paper, documents to show that he can travel because hindi man siya makauwi dito na. Yun lang ang kasalanan talaga niya. Sumibat yan doon, hindi dahil gusto niya. Kasi medyo aktivista yan sa UP noon. So, martial law, nakadoon yung pangalan niya, nakabalandra talaga. That's what happened along the way. Kaya magulo ang travel niya noon. When he went outside of the US, they needed some documents to show that they are of a national from what country. Hindi naman nila magamit ang passport nila because lahat ng passport na kalaban ni Marcos noon na sumibat, automatic yung passports were invalidated. So hindi nila magamit palabas-labas noon. Yan ang dyan sa... Pero June yasa ay kinuha ko yan kasi. Mr. President, I would like to report to you that this was what we have agreed in Washington, D.C. And as a matter of fact, they're inviting you to be there. And the U.S. embassy kept asking me if there's a chance that you'd visit America, and I told her that no, the president is inclined to travel over there. It's too far away. Ganun ba yun? Okay. Yun lang pala eh. Sagutin ko siya ng Bisaya. Mura man dahil na, karakter istorya. John, huwag kang magalit ha. Mag-usap lang tayo ulit. Ipareclaim ko itong buong Manila Court, whatever. Yun o. Balik ako sa droga. Kaya nandito ako because that's my passion. Talagang galit ako dyan. Ganito. Kikinig ba? Covered ba tayo, national? Kung hanggang local lang kayo, pwede kayong umalis, nakukover ninyo yung tao sa likod eh. Pero kung national, okay lang. Maraming abogado dito. Congressman Umali. Bright yan. He's a bright boy. The longest time governor, tapos, mahal ng tao. Tapos si Bebot Alvarez. Si top notcher number 1. Senate President Pimentel. Bit Aguirre, cum laude ito sa klase namin sa Indiola. Si Alcosi, tapos anyway, marami ang abogado dyan. At saka nakakaintindi man kayo ng basic, you know. I suppose that you would have the fundamentals. Criminal, isang criminal. Pag nademanda sa korte yan, it is important to find out first if he has the mental faculties working for him. Kasi kung hindi, bata na may problema o talagang naging gago along the way, genetics, sa lahi, or induced yung sarili niyang, for example, addiction. Okay? Ngayon, ni-rape. Yung ngayon sa Cagayan. Pagdating sa korte, you'd have to find out kung yung mga yun, kasi allegations, droga, were they in the right minds? Kasi ang rule, pagkabata, yung sinadya talaga, pagkabata, below 9, wala talaga yan. Above 9, below 12, iba yan. Then to 16, indeterminate sentence law pa. Mamili ka na lang kung anong kabuti. Itong mga drogista, constant use of shabu would shrink the brain of a person. Maunang makita mo mag-deteriorate yung dito. Alis talaga yan lahat ang ngipin yan. That's the chemical destruction. At saka maging gago. Ngayon, papasok yan ng bahay mo. Lahat tayo nagtatrabaho. Naiiwan ang mga bata, mga kapatid.
pasukin yan. Just like re-rapen, patayin, tapos magnakaw. Huli, drug addict. Abogado ako for the defense. Alam ninyo, I have to repeat. Di ba she was Bit Aguirre was the defense counsel? Stricto talaga ang batas. 70-30. 70 in favor of acquittal, 30 lang ang amin dyan sa korte. That was a fiscal. Tapos unang tanungin ng abogado, Your Honor, I move for an examination now of my client. He being the accused, but he was not at his right mind at the time. Kasi po, as you can observe po, sabog talaga to. So the court will just simply say, alam ba niya between right and wrong? Sabihin kagad ng doktor, Your Honor, pag ang brain nag-shrink na 1/3, gano'n yan, puno talaga yan ang ulo, mag-shrink na by 1/3, he's already insane. And one of the exempting circumstance, justifying, aggravating, exempting is when the prisoner or the respondent or accused is insane or not in his right mind or could not have a discernment in his brain at the time of the commission, yung pagpatay niya, whether it was right or it was wrong. Kasi ang karamihan yung sabi ng guardian angel niya, ngayon, patayin mo, pumasok ka dyan. Kunwari na lang kung ano. Pero pag ang doktor nagsabi, talagang hindi po pwede kasi talagang buwang eh. Ang doktor naman, hindi mo maano. Pagkabuwang siya, bye-bye. Nare-release talaga yan. So there are now 4 million. How many of the 4 million are now seriously retarded na sa... Alam niya, marami kayo kilala. Kita mo. Wala na ligo, payat na, nakagano. Kita mo yung first early days, sabi ko, surrender or else I'll kill you. Tingnan mo, nagpila lahat. Tingnan mo itsura. Pareho-pareho. Naka-t-shirt, tapos naka-pantalon, naka-hubad, payat na. Tapos sabihin nila na 3,000, 10,000, naku, Diyos ko po. Sa 4 million, sabihin mo lang constant use noon pa, may 800 na lang dyan. Let us be liberal in our condemnation. O isagad mo sa 1 million. 100, or 1 million. In every city may 100, 200 na. Tingnan mo kung anong mangyari. If these guys lose their equanimity, what will happen? What will happen to the Filipinos who would be victims of crime? Because ang droga, parang ano ang unggoy dyan sa likod mo. Pag dumating na yung sa truck, hold up. Dyan sa hold upin yung mga driver, hindi naman kailangan patayin. Bakit sabihin? Bakit pa pinatay niya? When he's off his rockers, that question is useless. Pagkasabi, bakit pa pinatay? Puta, ni-rape na kinuha. Anything goes dito pagkasiraan. So, who's to blame now? Ako? Ako ang presidente ngayon. I have to assume the burden. Hindi ko maipasa kay Arroyo, hindi ko mapasa kay Ramos o kay Pinoy. Huwag ka na maraming salita dyan. Panahon mo, solve the problem. Yun yan. If these guys will commit a crime, and if the lawyer is smart enough to just say, Your Honor, can we have a determination of his mental faculties, if he was ready to stand trial or not? Because to our mind, as what the doctor has said, is there's no discernment now of what is right and what is wrong. Yan ang sinasabi. Who will answer for all this? Hindi papatay, walang okay.
Saan ka magkuha para itatayo mong addiction niya? Kung hindi yan mag-hold up, bigyan natin. Magpagawa na ako sa factory ngayon. Bigay ko na lang lahat. Para hindi na sila pumatay, ito yung konsumo, isang sako. Putang ina mo, ubusin mo isang araw. Pag hindi, papatayin kita. Yan eh. Hindi tayo magkaintindihan. Sabi nila, yung presidente natin ngayon, hindi statesman. Kasi ang statesman, nang puputang ina, tapos sabi mo, patayin kita. Suluhin mo. At I'd be happy to admit in public that I never graduated to the presidency. Wala akong feeling na ganun. Maybe because yung pakpak, mayor, busog na ako dyan. Same crowd in Davao, more, pag nandyan ako. Kaya pag sabi yung presidente, anong ginagawa ko? Tatrabaho araw-araw. Pero tapos basa ko yan lang. Ngayon pala ang sweldo 200 na. Pwede na ako mag-asawa pag isa pa. Ngayon ang racket ko. Pag-ibig. Kaya lang, alam ko baka makinig yung yung dalawang babae ko ang nagabuko sa akin. Ang lalaki tahimik lang pero gusto ko magyabang dito. Siyempre, bigay mo na sa akin, matanda na ako. Pero ang kaso, itong mayor na ito, pati yung dalaga na, talagang binubulsit ako na ngayon. Kaya yabang mo, tanda mo na. Inday, kaya hindi ako pwedeng magyabang-yabang dito. Wala na akong panahon Bigyan mo ako isang truck na pera dyan. I do not want to travel. Baka sabihin lang gastos ito si Duterte. Anak ng, we are hosting tayo dito. So I have to visit the countries. Pare, ano bang sabihin mo? Anong gusto mo ipalabas doon? Kasi pagdating dito, di kahon na yan. Kaya kung yung araw pa na yan, mag-debate tayo, mag-argue, walang mangyari sa ASEAN yan. So pupunta pa ako ng Myanmar, that used to be Burma, and I think Thailand, because when I went there for the first time, they were not ready to accept dignitaries and visiting kasi namatay yung kapatid ng king. So I have to go there again and to explain ito yung what are the things that you'd like to raise during the summit, so that we can incorporate it in one, tapos we can arrange pagdating may listahan na, pag magkita-kita na kami dito, basahin na lang namin. Pag panahon ng Thailand, panahon ng Brunei, wala na akong tanong kasi naintindihan ko na. Ganon yan. Pero sabihin mo, I enjoy, I hate long hauls. Hindi ko na kaya. Parang after isang linggo ako talagang parang tamlay. Sabi ko, wala akong ambisyon na dito sa buhay na ito. Hindi na ako, sabihin mo, makakain ng ano-ano. Hindi na rin. Ayaw ko mag-travel. Okay naman yung tinitirahan ko. Bakit ako yung asawa ko, talagang may pera na yun. Yung milyon meron na yan. 18 years ago. Hindi ko lang tinanong, but I'm sure the BIR can give you anybody is free to go to the BIR. At kung pareho kami nitong si Maite, nag-evade ng taxes, tell me. And if we cannot answer it legally, then I will resign. Kasi wala akong moral authority magbanat. Kagaya ng iba dyan. Sus Mario. Sila yung una pa. Noon pa, Duterte, human rights, corrupt. Dumating na lang ako dito sa panahon na ito.
kasaya siguro kung meron ka talagang pera na mabili mo ang gusto mo. Pag ngayon, kung may pera man ako, wala, sa mga regalo lang, hindi ako tumatanggap ng ano. Tama totoo, nagbigay sa akin Mercedes-Benz. Tanggap, yan. Punta ka sa PSG, nandyan sa compound. Until such time na, pero nagmamagandang loob, sabi ko, okay. Hindi ko tinatanggap, lagay ko lang dyan. Interesado ang sinong taxpayer, bilhin mo sa gobyerno, pagbili ko. Mercedes-Benz. Hindi ako sumasakay ng kotse. Kaya kung taga Davao, alam ninyo yan. 1988, pick up lang ako. Hanggang ngayon sa Davao, pick up lang ako. Dito, kasi sakyan mo talaga yung kanilang, yung parang statwa kaharap mo. Oo, kita mo, dito matawa. Para yung mga Santo-Santo, Santo Domingo, Santo Rodolfo, San Rodrigo. Ito sila. Ayaw ko. Nung mayor ako, lumalabas ako mag-isa kasi kaya kong bulyawan yung pulis. Pag pinapauwi ko, uwi na kayo kasi may sekreto ako. Pag nandiyan kayo, hindi na sekreto yan, di ba? O, uwi kayo. Itong mga to, hindi mo sabihin sa iyo, alam mo sir, maniniwala man kami sa iyo. Presidente ka eh. Kaso lang, ang nagbigay ng trabaho sa amin, pati sunusunod namin trabaho, ang batas, hindi ikaw. Kaya yung for the first time, pumunta sila sa bahay, nung nanalo na ako, dito pala sa Pilipinas, pagka panalo ka na, take over na sila. Malapit pa magbarilan kasi yung mga pulis pinapaliha. Pulisan, kami na mag-take over. Sabi ng mga pulis, bakit kung sino ka? Hindi, talagang batas to, umalis na kayo. Bago na ang driver mo, PSG na, sinundo nila ako sa bahay, nung paglabas ko, 1 kilometrahe more, yung may blinker na. Tapos pag kurbada, tingin ako uli, may mataas na, hindi ko na, I could not discern it anymore kung ano yung, tapos sabi ko, ano yung mataas kasi, yung mababa, ano hindi mataas? Sabi niya, ano yan? Sir, yun yung ambulansya mo. Ha? Bakit? Ambusin pala tayo? O baka sir, sabi ko. Akong ganon, sabi ko, tawagan mo ang Cosmopolitan Funeral Parlor. Pasundin mo na lang yung karwahe nila sa patay. Para galing sa ambulansya, ilagay na lang ninyo ako doon. Diretso na tayo sa... Kasi ako, sabi ko, hindi ako magpalibing. Ayaw ko dyan sa bayani na yan. Inyo na yan kung sinong gusto. Kung may reserve para sa akin, ibigay ko sa inyo. O yung, you take my place there. Kasi ako, sabi ko, magpapasunog ako. Then, in accordance to my mother's, you bury me 24 hours. Yan lang. Wala na seremonya mo. Alam mo, itong tao na ito nandito ngayon, nakaiga sa ating harapan. At masasabi niya sa buhay niya noon, tarantado talaga itong gawin. Karoon man yan. Necrological? Karoon yan. Ang iba naman, alam mo, magkalaban kami sa politika yung tao. Pero sasabihin ko sa inyo, prangkahan, ngayon na lang. Yung patay ka na. Talagang mahal ko siya. Kasi yung pagkatao niya, okay naman sa akin. Gago, litsi ka. Dumating na tayo sa patay, patay na. Hinto na tayo. So I'd like to reiterate, federalism is not even ours. We do not have a monopoly of that paradigm of what the Philippines should be. Alam mo, dito, pag malayo, yung kwento ni Bebot, ikaw presidente ka, tapos, manawagan ako, kayo, magpadala kayo ng tulong ninyo, mga local government units, mga
NGOs dyan at padala ninyo dito sa akin ng DSWD. So magbabalot na yung mga tao. Tapos siya, doon sa konsyal, sporta niya, saan yan? Papadala namin kay Presidente. Napakaliit naman, hindi na kayo nahiya. Pare, tutulong ako dyan. Para kay Presidente. Pagdating doon sa barko, makita ng mga custom. Oh, kanino to? Wala, papadala ito papunta kay Presidente, nanawagan. Yan lang ipadala ninyo. Hitayin yung aking contribution. Kay Rudy pala yan, Presidente. Pagdag na. Pagdating dyan sa Maynila, Customs Police, lahat na. Oh, sinong ano nito? Kaninong truck to? Priority, nandyan na yung army. Bakit? Yung army truck kagargan kasi kay Presidente yan. Papunta sa kanya. Yung mga taga-customs. Kakunti dyan. Adre, kalahati niyan kami ang sagot namin. Basta kay Presidente. So, di managdagan. Yun. Pagdating doon sa mga marami. So, maghingi ka ng piso, abot sa iyo, 1,000 na. Ngayon, balik rin natin. Meron doon sa Pablo. So, yung DSWD. Sabi ko, sige, magpadala kayo. Maawa naman kayo sa Pilipino. Sige. Sige, padala. Pagdating doon sa opisina, para ano yan? Para doon sa Oriental, yung barangay na nawala. Tulong ni padala ni Presidente. Hindi naman abot ka doon karami yung namatay doon. 4 lang ata. Kukunin natin yung 2 pangkonsumo dito. Pagdating doon sa landing, meron na naman doon. Oh, paano yan? Ilang truck yan? Padala ni Presidente yan. Yung sa Oriental, marami naman yung adriliman truck. Nakakita mo sa balita ng 4-5, pinakarami ng 10 patay. Di ganun karami. Yung 2 truck, i-divert mo. Para hatiin na natin. Kulang rin tayo eh. Di ba? O, sige. Pagdating doon sa gobernador, saan? Masyadong marami yan. Ang estimate ko dito, ganun lang. Tanggalan mo. Kasi marami akong kompromiso dito sa followers ko. Maghingi araw-araw sa opisina. Pagdating doon sa highway, may checkpoint. Either DNR, police, kung ano-ano. Kaya, I'd like to remind you again that I have prohibited the setting up of checkpoints. Maybe the military and police, pang-ordinaryong lang. Yung checkpoint, tapos PNP or checkpoint army. And it is not permanent. I do not want it there. Tanggalin ninyo lahat yan. Kasi pagdating doon, ano yan? Sir, hindi naman truso yan. Ano? Pero, kami dito, masirap sa konsumo eh. Sildo na walang pirdin. So, pagdating doon sa barangay, so ito Kap, ito padala ni Presidente. Sus, mabutit na lang, naalaala ni Presidente. Sabi mo kay Presidente, salamat kunwari, yung TV. Anong masasabi mo? Ito mga to eh. Anong masasabi mo sa pinadala ni Presidente sa inyo? Mr. President, maraming salamat. Tanggap namin yung isang karton na sardinas pati isang sakong bigas. Kaya tagal ako mayor. I never graduated to being a president, sabi mo, first class. Hindi ako statesman. Tama. Bunganga ako talaga, hindi pang statesman. Nagpunta kami sa Lao, mutang ina pa ako doon. Kasi galit ako. Ayun, totoo. Ayaw ninyo ng hindi statesman? 6 years. Ayaw ninyo na stricto ako doon sa gobyerno? 6 years. Wala na nga, 5 years something. Minus 10 months na. Hintay ka lang, mawawala rin ako. Baka itong abusaya pati sa akin, galit. Kayo yung namumutol ng ulo, tapos magalit kayo sa akin. Klase ito.
Ano mo nagawa ko sa Kapota ko? Sa Mindanao. Ano mo nagawa ko sa Moro? Bakit magalit kayo sa akin? Pareho lang tayo Moro. Ang akin lang, it's really for... but that situation in Mindanao cannot go on. Okay lang sa akin, pahit-pahit tayo. Atakihin ninyo yung mga kampo ng police, okay lang. Mamatayan ako, lulunokin ko yan. Pero yung bumbabahan ninyo yung mga eskwelahan, pati yung mga high school na kalukuhan na yan. Hinihingi talaga ninyo, and you must remember that martial law is martial law. Baski anong klaseng drawing mo, martial law is martial law. And the military and the police will have their way. Hindi pupunta ng kurtihan sila, pupunta lang yan doon sa provincial issue ng ASO. Arrest, search, and order. Warningan ko kayo sa Mindanao, hindi lang yung mga Moro, pati mga Kristiyanos. Lahat naman nandyan sa kalukuhan eh. I'm just warning you. I'm putting you on notice that I will not hesitate to use the extraordinary powers of the presidency. Pag yung mga bata inosente na ang continue with the slaughter there, then you will be asking for something which I can give you readily. Hindi na kailangan nyo na, pag ako naman, I will see to it na tapos ang problema. Pag ako ang nag-declare ng martial law, it will be the defining moment yan sa kuluhukan yung terrorism because I will see to it that tapos talaga ang problema. Kung tapusin ko lahat ang tao dyan konektado, tatapusin ko. Kaya ako may delivery yung meron na tayong jet planes, it's capable night or day. And they have, I'm waiting for the precision guided satellite na. Ang mga guide yung satellite. Pag nakuha ko yan, pupulbusin ko talaga yan sa bukid dyan. Whether I destroy a forest or a plantation, gagamitin ko talaga yan. Pumapatay nga ako itong droga lang, yung pang... Gagawin ko talaga yan. Minawarningan ko lang kayo. Hindi ako mahilig dyan sa... Pero pagka dumating tayo sa punto na yan, sorry na lang. Talagang sorry na lang. Kasi titignan ko talaga, tapos ang problema. For the sake of the Moro, so they can get what they want yung federal. Sino mang... Paano ka pagka ganon? How can we hope to win the people's earth? Going for a federalism. Kung ganon ang Mindanao. Sabi, tingnan mo naman Mindanao. Tapos gusto mo ngayon mag-federal. So I cannot give to the Moro people what I really promised them. Because sabi ko, I am committed to give to the Moro people their ancestral and historic rights. Para walang gulo. Total, kalaki naman ng Pilipinas. Ano naman pa tayong bigay natin sa kapatanan para yung pag ano ng presidente, sila doon. Hindi yung dito lang, patawag yung mga mayaman, mga politiko, tapos, magkano ka dito? Pwede bang bigyan ito ng, kano gastusin natin? Pagka-raise tayo ng 1 billion? Kaya. So, karate na dito, karate doon. Mabutit na lang ako nakalusot. Yan ang swerte ninyo, sa totoo lang. Kaya kayong mga Pilipino, I am making this appeal to you. I'm making a plea. Sino yung talagang gustong magbabago ang ating bayan? Tulungan ninyo ako. Corruption, tulungan ninyo ako. Alam mo, the only thing missing in the equation in the fight against corruption, yung suporta ninyo at kayo mismo. Kaya ngayon dyan sa custom, sinasabi ko, pag isa o dalawang bags lang, tital dumaan naman yan sa camera, sa x-ray, do not open anything. Kasi kung kami magdating, minsan, mabili ka, mura eh. Doon sa Mungkok, pati pangbigay mo pa sa mga leaders mo. Minsan, 2 luggage, pag magsumubran. Pero kung kami, okay, salute pa yan, Mayor. Okay. Mayor ka dyan.
Tapos yung iba, yung OFW, para buksan. Marami yan dyan, sa dalawang bagahe, kukunan pa ng ito. Hindi nila alam, nanonood lang rin ako. Minsan talaga inaway ko kasi television, gamit na, pinapabayaran pa. Sabi ko, Adre, kilala naman ako. Kilala mo kita, sir. Bakit naman ganun? Mo na. Kaya ngayon, ayaw ko yung maliliit. Kasi yung maliliit na, yung pobre, marami tayo pero maliit. Kaya lang pag plus kayo, we're about 97% of the total ating hirap. Hirap talaga. So ang trabaho ko is to improve the economy. We got $10 billion from China, commitment. Yung last week, dala-dala na nila ang cheque, 100 million. For pamigay na sa micro, yung turuan kayo, bigyan kayo ng kapital, tapos turuan kayo magnegosyo kung paano. But I'm also very passionate about yung itong family planning. Hindi talaga kaya. Maawa kayo sa tao. Ako naawa ako sa tao. Kaya pag maghingi ng trabaho, ilan ang anak mo? Sabi, 6. Mabuntis ka pa? Ilang taong ka na? Pag above 30, sabihin ko, bigyan kita trabaho, pero sa Davao, 5,000. Magtanong kayo ngayon na, kung may kilala kayo. Totoo ba yan? 5,000, bigyan kita trabaho, bigyan kita 5,000, palagi ito. Naawa ako sa... Kaya itong minsan yung relihiyon ko, marami akong hindi nasang-ayon sa panahon. Kasi yung, tamo, si Pope, open na siya, mag-asawa na ang pare. Diyan ka makita ng 5 pamilya sa simbahan. Puro asawa ng pare yan. Kasi sabi ni Pope, wala na siyang tutol na mag-asawa ang mga pare. Dapat lang. Kaya tayo nga, sabi ko yung family planning, Father, di talaga uubra yan. Sabi niyong natural menstrual cycle. It cannot be that way kasi ang libog po, instant yan. Basta na lang tumatayo yung mga tao dyan sa harap mo. Hindi mo makontrol ng passage of you can legislate. Ano? Bakit mo na kasi unwanted? Ito experience ko as mayor. Yung ating mga anak dyan, mga kapatid nandyan sa labas. Yung naghihintay dyan sa ano. Tanungin mo yan, bakit ka pumasok dito? Ano ang sagot niyan? Kasi sir, may anak ako na susuportahan ko. Kasi ang lalaki, hanggang dyan lang yan. Totoo lang, bakit ninyo hindi tanggapin yan? Yung, uyab-uyab tawag dyan, boyfriend. Tapos, nature takes over. Biology yan eh. Kita mo yung aso nga yan, tumatakbo to. Tao pa may utak. It runs against the grain of biology and the universal. Hindi mo pwedeng na kalendaryo. Ano ito, bingo? Pabingo tayo. Hindi mo mapigilan yan. Kaya ito si Pope, papunta yan doon. Tama lang, Pope. Talagang dapat libre. Sa mayor ako, libre sa Davao ang pills, pati ligation. Yung mga lalaki, vasectomy, ayaw naman. Ayaw daw nila kasi baka hindi na, yan lang kasi iniisip mo rin araw-araw. Ayaw ko dyan yung, hindi ko ayaw. Maawa ako sa tao na makikita ko na lalaki dyan. Kaya doon sa mga, papasok ako ng mga tundong, sabihin ko, ang pag-asa ninyo is makapag-aral kayo ng anak ninyo. Pag hindi yan nakapag-aral,
ang anak niya, pati anak niya, hindi lalabas dito sa lugar niya. Nga sinasabi, para akong nagagalit. Kasi sabi ko, pumunta lang kayo doon sa, ito yung influensya ng pare. Ayaw nila tanggapin. Ngayon, kita mo si Pope, mas bright sa inyo sa lahat. Sabi niya, pwede na open ako sa pare na. Bakit yan? Kasi alam niya, lalaki si Pope eh. Ang problema lang kay Pope, baka pagka nagpakasal kayo, bakit kayo lang? Ako pala. Hindi, meron na tayong si Ma'am Pope. That's the incongruity of life. Lalo na tayo lang ang China does not have any religion. But tayo pa ang binibigyan ngayon, parang unitary type. Maghanap ka dito sa Asia. Bakit ayaw? Lahat parliamentary, pati Red China o China. Baski yung Taiwan, parliament, Indonesia, parliament, Australia, parliament, lahat. Tayo lang ang unitary because hawak talaga ng... Alam ninyo, mga Pilipino, if you want really a strong argument why we should go federalism, one, because it will promote the law and order situation in the country. Second is that talagang yan ang pinakamagandang setup. You can release, sabihin mo, di ang mga local na naman ang mga pa. It's about time na kung talagang pupunta yung mga power sa politiko doon sa baba, panahon na nila. Because you know guys, you've been lording it over. There is going to be an election coming up. So what are we doing now? We're scouting for the people who would be off. Ngayon, kayo, sinasabi ko sa inyo, mili kayo ng senador. Pwede bang for once, wag ninyo akong paniwalaan. I'm just asking you, na pwede ba kayong mag-isip muna basket 3 minutes? Wag na yung buong araw, 3 minutes bago kayo magpunta doon sa presinto, tubo. Tignan naman ninyo yung mga record ng tao kung anong ginawa nila. Nakatulong ba sa bayan? Kasi pag walang contribution, sabi politiko lang, susumari. Kayo rin ang magduso. Hindi ako. Kasi ako, paalis na ako. Huwag mo na lang isipin mo. When you go down, paglabas mo, pwede bang tumingin ka uli? At tignan mo yung dalaga mo, pati binata mo, o yung mga anak mo maliliit. Yun na lang ang pag-isipan mo mapunta ka. Kasi ngayon wala na. Sarado na talaga unless we get the reform. But hindi ko sinasabi yung maswerte kayo. But mayroon kayong, nandyan ako. Ayaw ko mangbanggit ng presidente. You have never heard, I seldom use the word Malacanang Palace. Because kung ganong palasyo doon, I hate. Hindi ako nakatira sa Malacanang. Gusto ninyong makita ang kwarto ko? Papakita ko sa inyo, pero hindi lahat. Paano yun? PDP tayo lahat. Pumunta kayo sa kwarto. Kwarto ko ganito kalaki. Yan. Dito lang, before yung aid ko. Gano'n lang kalaki. Hindi ako nagyayabang. Doon ako sa barracks yung tinirahan ni Pinoy. Pero sa may pamilya ako, may mga museum magdating dito. I got yung kwarto sa aid. Ito ganito lang ito palaki. Kama dyan. And you are free to set a date. Wag lang lahat kaagad. Pero maganda ang washroom. Yun lang ang importante sa akin. Banyo. Hindi baka nakala niyo nakatira ako sa Malacanang. At saka doon, ilang beses na kumakain yan. Pag inihaya kita, iyayain ko kayo. It's one soup, one ulam, kanin. Hanggang dyan lang tayo. Hindi ako nagsiserve ng steak dyan. Itong lugar na ito, gusto mo steak? Sa labas, marami. Ako, gusto ko, blow out kita steak. Ako ang pabayad. Pero sa Malacanang, wala yan.
Bawal yan. Wala yung maraming ulam. Isang plato lang yan. Kanin, ulam, tapos sabaw. Hanggang dyan lang tayo. Nagyayabang ako. Bakit ako magyayabang? At bakit kung gusto ko, mag-order ako kung ano gustong pagkain. Pero sa lahat ng bisita, sinasabi ko talaga, Sir, Ma'am, ang siniserve ko doon, turon, maruya, minsan hupya, mas mura. Kasi bakit? Bakit ayaw ko? Bakit ayaw ko naman bakit ayaw ko magserve sa mga bisita ko yung maluhunan? Why? Kasi hindi natin pera. Hindi mo pera, hindi ko pera, pera ng lahat yan. Hindi lang tayo dito, magsabi ka, Duterte kasi kandidato natin, okay, kumain yan ng gusto. Okay lang yan, pero imbita ako, magpa-party pa ako, tapos gawin ko nga sa inyo, kung gusto mo talaga malaman ang buhay ko, punta kayo, yayain ko, mili kayo, Coco, then you have si speaker. Ayan, kumain niya nung isang araw doon. Sinabi nila na dito kami dahil just to inform you na si Yasay talagang hindi na kaya. Hindi na kaya. Ibig sabihin na it has become fait accompli na talagang tanggalin. Doon nandito man ito lahat. Ni minsan, anak ka ng wala akong tinawagan. Sabi ng gaganon nga, ako ni minsan. Ayan si Aguirre. Ayan si Bebot, nandyan si Kiko. Ni minsan sa buhay ko. Ni minsan. Nandiyan yun. Hindi ako tumawag sa kanila. Naturuan ito, ganito, yan ang gusto ko. Sabi ko, usual yan. Andyan si Secretary Briones. She's an honest lady, tagtanda na lang sa gobyerno. Sa UP, pati sa nan. Tanungin ninyo, she's the Secretary of Education. Ni minsan, di ko talaga tinawagan niya sila. Na ito ang gusto ko. Yan ang problema, ma'am. Bahala ka na. Koko, sabi mo, Rod, ganito. Koko, kung anong desisyon ng Congress, yun na yan. Ang anong desisyon ko, akin. So, wala rin tumatawag. Walang negosyante o politiko man lang at matanong ninyo yung congressman ko na tumawag sa akin na yan, gano'n nga. Saka hindi ako tumatanggap ng bisita yung mga negosyo, gano'n. Doon ka pumunta kay Tugade, doon ka pumunta kay sino ang kausapin mo yung desisyon nila, parang akin na yun, final na yan. Walang change niya ng policy. Dito ako para sabihin lang, bakit ako magsinungaling? Putang, anong utang ko sa inyo na magpagsinungaling? Sabihin ko sa inyo, totoo. Yan, gusto mo? Ayaw mo? Di, bahala ka. Basta yan ang totoo. That's the only way that we can really raise the level of civilization sa atin. We are the only country with so much fervor sa religion, and yet, talagang pababa tayo. So, baliwala yung our supplication before God. Tapos nagsisimba tayo linggo-linggo. Yung iba naglalakad pa sa tuhod nila papuntang. For what? It has been that way since I kita ko nung mulat mata ko. So much prayer, so much maganda yan. Ang problema is, nadadala ba itong buhay natin sa religion? Japan, Taiwan, walang religion. Well, of course, yung mga Islam, Brunei, Indonesia, Malaysia. Let it be. Pero wala, I'm talking about general. So, okay yung may reliyon ka. Pero kung iposta mo lahat dyan, kasi hindi ka pwedeng mag-appeals kasi the tragedy of it all actually is
inimbento kasi sa atin lang yung heaven and hell. And for the life of me, I cannot understand a God who created us, lahat tayo, but has reserved a certain place there in the universe as hell for us to go there. Some. Kung ikaw yung Diyos at nakikinig siya, alam mo bang kaya the Alpha and the beginning and the end, because you are all-knowing, bakit mo pa ako pinagawa sa mga nanay pati tatay ko kung ang dead end ko pala sa impyerno, susunugin ako? What kind of God are you in the first place? Mag-create ka tapos alam mo na papunta na ako sa impyerno, tapos the excuse of the religion is may free will. Papiliin ka. No, that's not the point kung papiliin ka. Hindi. Yung ibang magpare, magmadre. Ang saan ako at the end of my earthly life? Where do I go? Yan ang ibig kong sabihin. Kaya because yung influence ng religion, I leave it to you all to decide. But once in a while, just mapag-isipan na, think of it. Would it really help if you, tapos kasi, wala, kasi bawal sa simbahan. Sige lang. So, paano na yung mga 6-7 dyan? I think I have talked. But gusto rin nyo hanggang umaga, okay rin ako. Namimiss ko na. Hindi ako nakakalabas gago. Hindi ako nakakalabas. Totoo lang. Kaya magtanong ka nung yun na. Pati malaman mo yung pulis, ayaw kong lumabas. Because every time I travel dito, paparahin yung traffic. So minsan, nandiyan ka na palabas, palabas na. Mayroong isang tao, parang, Gob, kumusta? So wala na, mapuputol, hold lang. Tapos pagpara dito ng motorcycle cup, exponential na yan. Pag ganon, dito, pag ganon. Yun, kasi pagdaan ni Duterte, kailangan malinis yung daan. Kaya ako, sa helicopter. Paski gabi. Tapos mag-dive yan doon. Diyan sa, wala na. Si Robredo na lang. Kaya mo makita mo poste, malay mo ba kung building yan na hindi pa tapos? Walang ilaw, di. Well, anyway, ganun talaga ang buhay. Pero, ganito na lang, para madalas yung natin. Anong gusto niyo? Linggo-linggo, ganito tayo? Kuya, wakoy. Gaging inuuto-uto mo ako. Ako lang naman, ang masahan ninyo, some of you may entertain doubts. But for your comfort, para na lang hindi ka rin mag-isip, bigyan mo na lang siguro 50-60. 60 nagsasabi ako ng toto. Huwag na yung 100. Medyo mahirap yan. Minsan mag-isip ka ng bayan, problema mo, gano'n, ekonomiya. I'm trying my very best. Talagang sinasagad ko ang sarili ko. Punta ko dito, punta ko. In one day, I traveled 3 provinces. Punta ko namatay sa pulis, tapos punta ko labas, lipad na naman doon. It's because I want to be just a worker of government. I never use the word official. Hindi niya nalata. Have you not noticed it? I do not use Malacanang. I say my office. Tapos when I talk about kasama ko sa trabante sa gobyerno. Walang pakurnihan yan. Ganon rin ako noon sa amin. I seldom use the words palasyo. Puro multo lang yan, palasyo.
Kaya di rin ako natutulog doon. Anyway, I'm inviting all of you, lahat ng PDP. 6 years. 6 years ago. One day you should go to my office and my house para makita. By the way, wala akong pinipirmahan na dokumento about business. Yung project, approval, bidding, hindi dumadating yan sa akin. Hanggang dyan lang yan sa kabinete. Huwag mo nyo ako isali. Kaya ako binigay sa inyo yung trabaho, inyo yan. Hindi ako yung mga kontrata ng gobyerno na gano'n, tapos kung sinong nanalo sa bidding. Wala ako na. Hindi rin ako tumatanggap ng bisita ng negosyante. Lalo na kung magpunta ka doon tapos mahingiin ka, titindigan kita. Pagkakaibigan tayo, consider it denied. Pagkaibigan tayo, tapos lumapit ka sa akin, Lord, gano'n. Tapos sabihin ko na, I'm not up to it. Hindi ko trabaho yan. Consider it denied. Talagang igaganon ko. Kaya ako nung piskal ako, pagka mulapit yung abogado, hingi na ngayong kaso ganon. Kinabukasan file yung kaso. Imbis na imbestigahin pa. Ayun, kukumpormiso ko lang sa akin. Gano'n, huwag kayong lumapit. Lalo na negosyo yung tapos yung sabi na tumatanggap. You need more than just your few millions. Bigyan mo lang mo ako, umili ako yung building mo. Bigay mo yan sa akin kasi bukas mag-resign ako. Pero kung yung sabihin mo na hanggang ngayon may bigayan pa ng malaki, wala akong nalaman na mga kontrata na. Kung ibid yan, dahil kaya mo talaga. At saka may gusto akong baguhin, ma'am. National Treasurer kasi natin si Secretary Brunel. Pati bot, yung lowest bid, you have to change the law. Something more qualitative ang... Kasi yung lowest bid, ito project. So lowest bid ang... Ito, gawin namin yan. Yung mga gandang malalaking construction firm, hindi na sumasali yan. Kaya kung lowest bid, yung mga tirador ang manalo dyan, pagbigay, ikaw yung pinakamababa, mura sa iyo. Pagdating niya noon, alam mo kung sinong bigyan? Ang engineer. Ang approval dyan sa DPWS niya. Ang supervisor. Baka mayor o governor. Then, ang barangay captain, ngayon, if there's a road on mga arteries na malalaki, yung pirma pa ang barangay captain. Kasali pa yan. So, 100 million, mayroon yan. The true amount of the project would really be something about 60, 65. Kaya, pumapalpak talaga. Yung asfalto, parang lipstick lang. Ganon. Because the guy has to say, marami siyang bigyan, tapos kikita pa. Ano rin sa kanya? Kaya yung culprit, yung lowest bid na yan. So if COA, which is not also their fault, would continue to impose that, walang katapusan ang korupsyon sa Pilipinas. Sabi kayo, ito sana kasi ito, gagawin niya ang proyekto, ganito lang ang bayaran ng gobyerno. How so yan? Kasi yung mga malalaking kumpanya na true to life, pag sinabi mong 100 million, okay, 100 million. Ilalagay niya ang proyekto dyan, 100. Hindi naman tataya yan. Pero kung magbigay pa sila, kaya naman, sabi niya, bigay mo na. Yung mga tirador, yun yung mga negosyante na mga walang trabaho. Maghintay lang ng papel, tingin-tingin ng proyekto, yun. Mawala yan ngayon sa akin. Lalo na kung alisin natin yung lowest bid or have it something else. Alam ni Secretary Briones yan. She spent more of his time, professor sa UP, then she became our national treasurer. So I had to harness her back because
we would need the experience. Masasabi, tatanungin ninyo lahat. You want me to ganito. Ang kulang ninyo, ni-reserva ko to kasi alis na ako. Kayong Pilipino kasi, pumapayag rin kayo. Pagkahinian ka dyan sa parking na yan, sabihin mo, ano tingin mo sa akin? Gatasan? Pagdating sa airport, pag binuksan, tapos sabi, isauli mo yan. Putang ina ka, isauli mo yan. Pag hindi, sasampalin kita dito. Be assertive. Yung mga hingi-hingi dyan sa makuha ka ng lisensya, ite-text kita. Tapos I can assure you, kung gusto mo, punta, sipain mo sa harap mo. Sampalin kaya kita sa publiko. Kayo ang nakadiferensya rin. Pag hinihian kasi kayo, baski tama yung inyo, nagbibigay kayo. Kasi minsan, late, ganon. O di, tawag mo lang anong syudad. Tawagan ko yung mayor. Adre, putang ina yung trabaho mo dyan, ganyan. Ay, may report dito sa akin. But if you're the mayor and governor, if you cannot stop it, I will file charges against you, administrative. I can suspend you, I can dismiss you. Pareho kami ng ombudsman. I can cause your dismissal. Para kita. Lalo na gross neglect. Ito yung korupsyon. Kaya sabi ko, to all na, alis na ako, maraming salamat for your patience. To lahat na sa gobyerno, wag na yung mga sibilyan, wala tayong pakialam dyan. It's only 6 years. Nagmamakaawa ako sa inyo. Hindi para sa akin. Makaawa ko para sa gobyerno. Pahingahin naman ninyo yung tao. Bigay ninyo yung pati yung mga regulatories dyan, huwag kayong magpabor-pabor dyan sa mga mayaman. Usually kasi mga may-ari dito, mga train, lahat puro mayaman, ay let's say kayo, just be fair. Huwag kayong basta-basta na lang pumayag na magpatong ng rates dyan. Look at the Filipino first. Kaya kung may amoy ako dyan na kulo tayo. Ako pa naman magmumura talaga ng tao sa publiko. Nagpuputang ina talaga ako. Baka gusto mo sa ikang putang inang direktor ka, letse ka. Matagal na akong mainit sa iyo. Gusto mo? Basilan? Or hulo? Tawagan ko lang yung kaibigan ko. Yung huwag naman yung matagal. Bagay, okay yan. Sa taga-gobyerno, dandahanin mo na lang. Letse, sinabi ng tama na eh. Noon sa Davao, yung mga korap, yung mga ito rin ang gusto kong sabihin, yung mga komunista. Masyado kayo. Noon, pinagbabaril ninyo yung pulis ko, pati military. Davao at the time, we lose about 4, 5 a day. A day. Yung datag-traffic dyan, kasabot 3 pulis, papak. Pagdaan ko. Ngayon kayo yung human rights. Ngayon, ewan ko, kung mag-usap tayo. Okay ako. 50 years na nakaraan. So with the Moro Rebellion, 50 years na halos. Sabay-sabay pumutok tong komunista pati yung sa nationalism sa Mindanao. Another 50 years tayo, kayo. Pero ako, ayaw ko. Alam mo bakit? That is a problem kasi baka communal wars, kadugo mo, kabalat mo. But we are only separated by what? Belief, ideology, komunista, pati yung tayo naman sa, no, let us not fight. And do not go into that silly thing about rebellion. Because a rebellion, an internal strife, will consume our own. Kinakain mo ang anak mo mismo na Pilipino. That's the problem. Yan ang iniisip ko palagi. Whatever I authority na. A revolution always, kinopya ko lang yan. It devours your children sa harap mo.
remember that the Moro is a Malay. That tayo mga Kristiyanos, Malay, we belong to the Malay race. Do we have to slaughter each other? Ako, I'm ready. Hindi ko lang komunista. O ano, sige, ikaw. Matayan ako ng pulis. Never mind. Marami pa akong pulis. Gusto ninyo? Ayaw ko. Well, let me hear you. Kasi ako, release na ako ng lahat. Release. And I think I even gave so much in concession. Just to arrive at a certain para mag-usap. Di bang sa Moro, ganun rin. I just appointed the commission, they're ready. Si Norm Iswari is just, bahala ka, sabi niya, kailan tayo mag-usap. It's the extremism, itong IS na wala nang, basta na lang, gugulgul ka ng tao sa lang. Makes you happy? You think that it will improve your humanity pagtingin mo sa bayan mo, kapwa mo tao? Yan ang problema dyan. Hindi ito gera na ibang lahi. Tayo ang kinakain natin ang sarili nating Pilipino. That is the food sa ating cause of the ideology. I hope I have improved your thinking about, already, perception about government. Magpapaalam na po ako. Thank you for your attendance here. And you only have my whatever. Ako, my office, my term, as only it begins and ends with public interest only. Maraming salamat po. Magandang gabi Mabuhay sa po. inyong lahat.